Isang masayang araw po. Tuloy ko po yung kwento na ang ating naging problema. Dito po nag-umpisa yung ating pagkaroon ng problema. Yung pong mga inahin na galing Quezon ay dito nakalagay, yung mga QB Cross Berkshire po. Yun po ang mga unang tumamlay, kaya po nagkatay na lang kami sa mga yon at ibinaon po namin. Kaya ito pong laman ng kabilang kulungan at yun yung mga naipakita ko ng bakante rin, yung apat na winning growing area natin, binakanti po namin para magkaroon tayo ng buffer. So dito po sa ating sampalok pen, wala na po natirang inahin dito. Ito po si Third. Siya na lang po ang ating alaga dito. At kung maaalala nyo po, si Third ay isa sa ating mga survivor 2 years ago. So hindi ko po muna siya ginagalaw dito. Kahit nawala na si Mario at yung iba nating barako, pinagpapahinga ko muna yung mga inahin para po walang maging makarecover sila kung sakali mang may iniinda sila na hindi lang namin napapansin. Kaya yan po, inalis natin ang ating mga alaga dito sa sampalok pen at para po magkaroon nga ng buffer, inalis na rin natin yung mga alaga na palakihin dito po sa pen number 5 na dati nating ginawang garden at ito pong ating apat na winning growing pen. Kaya po, bakanting lahat itong ating mga kulungan na ito. Pagkatapos po nung nagka-problema na nga tayo doon, matatandaan nyo po na sila K ay nagaling Quezon din ay ihiniwalay ko. At ilinagay ko po dito sa may rabbit tree or sa dating rabbit tree. Pero hindi po nagtagal, mga 4 days after na magka-problema tayo dun sa sampalok pen, humina na rin po. Si K, yun pong malaki nating dumalaga, yun pong hindi nagbubuntis. Kaya inalis ko na rin po yon at ibinaon namin. Unfortunately po, mga another 5 days ang dumaan, si Mario naman po ang nanghina. Kaya hindi na po kamukha nung panahon ni B-Boy na hinahayaan ko lang magstay. Sinacrifice na rin po namin si Mario, ilinabas na namin at ibinaon. So ang natira po dito ay yung ating mga matatandang inahin. Yan po ang kanilang mga biik at nandito po si Pula. So ang natitira po nating inahin ay yung mga nag-survive din noon. Yung pong grupo sa second breeding pen at ito pong matatanda nating inahin na ito na may kasama na rin po na mga galing sa second breeding pen. Dahil nga po mag-aalisa na tayo ng matatandang inahin, kaya po nagtawid na kami ng mga inahin na mas bata para po hindi masyadong mabawasan naman yung mga makakasama ni Mario dito po sa ating consolidated pen. So yun po, may 15 tayong inahin dito at yung pong matatanda na itinawid natin dito ay maayos rin lahat. May siyam pa po tayong inahin dito. Kaya may 24 heads po tayo ng inahin
dito sa ating mas matatandang mga baboy. So ito po yung matatandang inahin na sana ay a-out na natin, pero napansin ko nga po na may malalaki ang tiyan. So suspetsa ko po nun na may nakastahan at hindi na itawid kaagad bago mag-isang buwan. Kasi po ang napapansin ko, after 1 month, kahit na po nagpapadede yung ating mga inahin, ay nagpapakasta na sila at naglalaman po. Pero yung kapapanganak lang nila, after 2-3 days, makikita nyo po kung minsan, kinakastahan din pag ganyang gala ang inyong mga alaga, hindi po nagte-take yun. Kasi wala pa po kaming inahin na umanak after 4 months lang. Pero after 5 months po, marami yung umaanak nating inahin. Kaya kahit hindi po naaawat pa yung inyong mga biik, ay pwede na pong mabuntis ang mga inahin. So ito lang po ang may kasamang barako. Yung kabila po nating pen ay walang barako yon dahil namatay nga po si Mario. So itong shampoo, itong ating mga inahin dito, sila po ang may kasamang barako. At yung pong nasa likod natin, yung isang grupo po dun sa likod ay may kasama ring barako. Doon naman po sa likod, meron tayong 23 na mga inahin pa at 11 po dito sa bagong area at 12 po yung nandun sa original area nitong second breeding pen. So ang mangyayari lang po niyan, hindi na namin naalisin ang mga biik para maawat po yung mga biik. Itatawid lang namin sila, pero dyan po, within the same pen. Yung mga biik po, ay dadalhin natin dito sa expansion area. Gawa po ng nakapaggawa na rin tayo ng inuman ng mga biik dito. At yung mga inahin po, ay dadalhin naman natin doon sa original area para po maawat yung mga biik pag po supisyente na ang lakas nilang kumain. So ito po yung unahan ng ating 4 na winning growing cages. Wala na pong laman. Nasabugan po natin uli yan 2 beses na ng apog na may asin. So hopefully po ay yan ang ating magiging buffer area. Kaya isinacrifice ko na po yung ating mga alaga dyan para po maprotektahan itong ating mga inahin at biik na nakawalay. So yan po ang nangyari dito sa 4A Animal Farm. Yung pong mga dumalaga na bagong inahin dun sa ating balete pen ay naubos na po ang mga yon. Hindi, may isa pong natira doon. Si Ubanin po ang naiwan nating inahin, pero nakawalay po siya, nakapen para hindi napupuntahan ng mga biik. Gumawa kami ng mas maliit na kulungan para sa kanya lang. So yun, ito po yung original area. Ito po yung ating expansion area at ito po yung original area. Mas bata po ang ating mga biik dito sa original area compared po dun sa expansion. Yung po si puti, siya po ang pinakahuling umanak dito. So, tulad po ng nasabi ko, dito sa expansion area original area natin, 12 po ang ating mga inahin dito.
Yan po, kasama ang kanilang mga biik. Wala naman pong sinyales na nagkakasakit yung ating mga biik. Although ang lumalabas po, may ilan na payat. Kaya bibigay po uli kami nung piglet milk para po tulungan yung mga biik na may dagdag na makain. Ang problema ko lang po dito, hindi ko alam paano sosolvin, ay yung mga kalapati. Lagi po ang punta nila dito, nakikikain din siguro kung ano po ang napupulot nila sa kulungan. Ito po ang lagay natin ngayon. Wala po tayong maraming alaga na litsunin. Yun pong mga naging anak nila Kay doon sa rabbit tree. Matatandaan nyo po, may winalay tayong roughly 30 doon. Yung pang ngayon po ay malalakas din. So yun po ang pwede nating maging pang late October or November na mga litsunin. Yun pong huling iwinalay rin natin galing dito sa galing po dito sa ating second breeding pen, at may ilan po na galing sa Sampaloc. 20 plus naman po yun. Iwinalay na rin po, ilinipat po natin yon para nga hindi mapadikit doon, at dito sa dating pinaglalagyan ng bibi natin ilinagay. So ang ginawa po namin ay nilagyan lang ng harang ito para po hindi yung full area ang kanilang pinupuntahan, at dun sa likod naman ay may silungan sila, at dito po nagpapakain. So ang ginawa po natin ay naglagay tayo ng mga buffer area. Hindi po kamukha ng mga kulungan na ito na digkit-digkit. So ngayon po may gap tayo sa ating mga kulungan. So ito po yung ating mga mas bata compared po dun sa mga nasa rabbit tree natin. So dito namin sila kinikip. Nasa 20 something heads po ito. At dito naman po sa Dumalaga pen or sa Balete po, tulad nga ng sabi ko, iisa po ang natirang inahin dyan. At mahigit po na hati ang ating mga biik. So yung sa mga bata po ay iniwan pa rin namin dito. At yung mga nauna nga po, 72 yung iniwalay natin na nandito sa mas malaking pen. Malalakas naman po kumain yung mga naiwan, pero 38 na lang po out of 72 ang mga ito. Yan po, masisigla, malalakas naman kumain. At dito po, ayun si Ubanin po na iginawa nga ng pen para hindi na po siya dededehan. At yan na lang po ang natitira sa ating mga biik dito. So sa 120 po na nag-survive dito, wala nang 60 yung ating mga natitirang biik. So yan po ang ating update at kwento ng mga nangyari dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.